Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. Basurahan. Iyan ang turing nila sa dekada kong sakripisyo. Habang nagpupuyat ako sa ospital, ninakaw niya ang perang pambugtong hininga ng isang bata para sa luho ng kanyang kabit. Hindi pa nakontento, ibinenta niya ako sa mga sindikato, pambayad utang. Ngunit ang inakala nilang aliping madudurog sa dilim ay babangon bilang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Handa na ba silang luhuran ang babaeng minsan nilang tinapakan? Wala ka talagang kwentang asawa, Revan. Kahit pambayad man lang sa utang ko, hindi mo magawa ng tama. Isang basurang yars lang ang kaya mong kitain habang ako ay nagdurusa rito. Ang boses na yon ni Lucas, na dati ay tila musika sa aking pandinig, ay biglang naging tila matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Hindi ko inaasahang ito ang sasalubong sa akin pagkapasok ko pa lamang ng pinto. Pagod mula sa 12 oras na duty sa ospital. Nanigas ang aking mga paa sa tapat ng pintuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang plastik ng tinapay na binili ko para sa kanilang almusal. Sa mga sandaling iyon, ang aking kamay ay dahan-dahang gumagalaw upang tahiin ang butas sa paboritong polo shirt ni Lucas. Iyon ang ginagawa ko habang nakikinig sa kanyang boses mula sa kabilang silid. Isang simpleng gawaing puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Iniisip ko pa nga kung paano ko siya mapapasaya sa pag-uwi ko. Ngunit ang bawat tahi ng karayom sa tela ay tila naging bawat tusok sa aking sariling puso nang marinig ko ang susunod niyang sinabi sa telepono. Huwag kang mag-alala, Andrea. Mahal ko. Malapit na tayong magkasama ng tuluyan. Konting tiis na lang sa tuyot na babaeng iyon. Kinukuha ko na ang lahat ng perang na itatabi niya. Isang pipit na yars lang naman siya. Madaling utuin. Ang karayom na hawak ko ay bumaon ng malalim sa aking hinlalaki. Hindi ko naramdaman ang sakit ng sugat sa balat, kundi ang unti-unting pagkawasak ng aking buong pagkatao sa loob ng aking dibdib. Ang bawat patak ng dugo mula sa aking daliri ay tila sumasabay sa bawat pira-piraso ng aking pangarap na nalalaglag sa sahig. Ang hangin sa paligid ay biglang naging masikip. Tila ang bawat hininga ko ay may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Nanlamig ang aking buong katawan at ang dating mainit na tahanan ay biglang naging tila isang malamig at madilim na hukay. Bakit sapat na ba ang pag-ibig para mabuhay sa gitna ng mga lobong nagbabalat kayo? Dahan-dahan kong nilapag ang tinapay sa mesa. Ang bawat galaw ko ay tila isang anino na hindi gumagawa ng ingay. Hindi pa ako nakakaakyat sa itaas nang harangin ako ni Doña Carmen, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling robe. Ang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa aking unipormeng puno ng amoy ng ospital. Ayan ka na naman. Pag-alagala sa gabi sa ospital na yan. Pero ang liit-liit lang naman ng iniuuwi mong pera. Bungad niya. Ang boses ay puno ng asidong tila gustong tunawin ang aking pagkatao. Ibigay mo sa akin ang sobre mo. May babayaran akong utang sa mahjong at kailangan din ni Lucas ng bagong sapatos para sa kanyang interview. Nay, iyan po ang perang naitabi ko para sa operasyon ni Miko. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay halos magmula sa kailaliman ng aking lalamunan. Kailangan na siyang maoperahan sa puso sa susunod na buwan. Nangako po ako sa bata. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang bahid ng awa. Ang batang iyon. Hindi mo naman kaano-ano yon. Mas mahalaga ang kapakanan ng anak ko kaysa sa isang batang lansangan na mamatay din naman sa huli. Akin na yan. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang sobrang itinatago ko sa aking bulsa. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit itinulak niya ako ng malakas dahilan upang tumama ang aking likod sa gilid ng mesa. Ang sakit sa aking likuran ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ko
Habang pinapanood ko siyang binibilang ang perang pinagpuyatan ko ng maraming buwan. Ang perang dapat ay magbibigay ng bagong buhay sa isang inosenteng bata ay naging pambili lamang ng luho at sugal. Lumabas si Lucas mula sa silid. Hindi man lang tiningnan ang aking kalagayan sa sahig. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina at kumuha ng ilang libong piso mula sa sobre. Tumingin siya sa akin, ngunit walang pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na kalkulasyon. "Revan, huwag ka nang umiyak dyan. Nakakairita lang tingnan," sabi ni Lucas habang inaayos ang kanyang buhok. "Nga pala, may kailangan kang pirmahan para ito sa bago nating negosyo. Sinabi ng kaibigan ko na kapag pumirma ka rito, magiging maayos na ang buhay natin. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto sa ospital." Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Business papers ang sabi niya, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa kabila ng sakit at pagkalito, ang tanging nais ko lang ay ang katahimikan. Nais kong maniwala na baka ito na ang pagkakataong magbago ang lahat. Nais kong isipin na baka sa huling pagkakataon, iniisip niya rin ang kapakanan ko. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kusina, inabot ko ang panulat. "Pirmahan mo na, para matapos na ang lahat ng hirap mo." Udyok ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay naniningning sa isang kakaibang paraan na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat titik ng aking pangalan na inilalagay ko sa papel, tila may isang mabigat na kadena na uunti-unting pumupulupot sa aking leeg. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking puso ay tila nagsusumigaw na tumigil ako. Ngunit ang pagod, ang gutom, at ang matinding pagnanais na muling mahalin ng lalaking ito ay nanaig. Pagkatapos ng huling kurit ng panulat, isinara ni Lucas ang folder ng mabilis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, Revan. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang ka rin." Bulong niya na mas tunog tila isang pamamaalam kaysa pasasalamat. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang ang isang malakas na tunog ng pagkatok ay yumanig sa aming pintuan. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang kulog na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Nagkatinginan ang mag-ina at bago pa man ako makatayo, bumukas ang pinto at pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng itim na barong. Ang kanilang mga mukha ay tila gawa sa bato, walang emosyon, at ang bawat hakbang nila sa aming maliit na sala ay nagdadala ng isang nakakasalubong na aura ng panganib. "Nasaan ang kabayaran?" tanong ng lalaking nasa harapan. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Agad na tumayo si Lucas at itinuro ako gamit ang nanginginig na daliri. Ang lalaking dati kong tinawag na sandigan ay ngayon ang siyang unang nagtulak sa akin sa bangin. "Siya! Siya ang asawa ko! Siya ang pinirmahan nating kasunduan!" Malakas na hiyaw ni Lucas. Ang boses ay puno ng desperation at karuwagan. "Kinuha niyo na siya! Siya ang bayad sa lahat ng utang ko sa sugal! Isama niyo na siya at wag na kayong babalik dito!" Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Lucas ay tila mga palasong may lason na tumatagos sa aking kaluluwa. Tiningnan ko si Doña Carmen. Umaasang may isang bahid ng pagkatao sa kanyang puso. Ngunit tumalikod lamang siya at naglakad patungo sa kusina. Tila nanonood lamang ng isang ordinaryong palabas. Kunin ang babae. Utos ng pinuno ng mga lalaki. Dinaluhong ako ng 2 malalaking lalaki. Sinubukan kong lumaban, sinubukan kong sumigaw, ngunit ang aking boses ay tila nawala sa gitna ng aking matinding pagkabigla. Ang bawat haplos nila sa aking braso ay tila isang maruming marka na hinding-hindi ko na mabubura. Habang hinihila ako palabas ng pinto, nakita ko si Lucas na nakatingin sa akin, ngunit wala akong nakitang pagsisisi, kundi kaginhawaan. Kaginhawaan na sa wakas ay malaya na siya sa akin. Ang huling nakita ko bago sumara ang pintuan ng aming tahanan
ay ang sobre ng aking pera na nakalapag sa mesa. Ang perang pangarap ko para kay Miko, na ngayon ay tila abo na lamang sa gitna ng apoy ng kanilang kataksilan. Isinakay ako sa isang itim na sasakyan at habang lumalayo kami sa bahay na itinuring kong langit, ngunit naging impyerno pala. Isa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang tao sa loob bago niya matutunang lumaban para sa sariling buhay? Naiwan akong nakatulala sa madilim na loob ng sasakyan. Ang aking puso ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat luha na pumapatak sa aking pisngi ay tila may kasamang dugo. Ang dugo ng isang babaeng namatay na sa gabing ito at ang tanging natitira na lamang ay isang anino na wala ng kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng aking takot, may isang maliit na kislap ng galit na unti-unting nagliliyab. Isang galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Patay na ako bago pa man ako tuluyang mailayo ng sasakyang yon sa aming bahay. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila pag-ikot din ng isang matalas na kutsilyo sa loob ng aking dibdib. Hinihiwa ang bawat alaala ng 10 taon naming pagsasama. Sa loob ng madilim na sasakyan, napapaligiran ng mga lalaking amoy usok at panganib, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga na tila isang hayop na nasilo at wala ng takasan. Ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng isang libingan at ang tanging liwanag na dumarating ay ang mga ilaw ng poste sa kalsada na mabilis na dumadaan, tila mga pangarap na hindi ko na kailanman maaabot. Isang bagay na may presyo, ngunit wala ng halaga. Iyan ang tingin ko sa sarili ko ngayon. Naalala ko ang mukha ni Lucas nang ituro niya ako. Walang panginginig sa kanyang boses, walang luha sa kanyang mga mata. Ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking ipinagluto ko tuwing madaling araw, kahit galing ako sa nakakapagod na duty, ay ang siya ring nagtulak sa akin sa mga kamay ng kadiliman. 10 taon. 10 taon kong tiniis ang bawat mura ni Doña Carmen. Ang bawat gabing gutom ako dahil mas inuna ko ang kanilang pangangailangan. Akala ko, ang pagtitiis ay susuklian ng pagmamahal. Ngunit sa mundong ito, ang pagpapakumbaba ay tila nagsisilbi lamang na paanyaya para sa iba na tapakan ka ng mas malakas. Huwag ka nang mag-aksaya ng luha, miss. Boses yon ng lalaking nasa tabi ko. Ang kanyang tono ay malamig at walang pakialam. Sa laki ng utang ng asawa mo, dapat ay nagpapasalamat ka pa na kinuha ka namin kaysa sa pinatay siya. Sa mansyon, matututo kang magbayad ng utang sa paraang gusto ng aming amo. Wala akong utang sa inyo. Mahina kong bulong, ang boses ko ay nanginginig sa halong galit at takot. Ang asawa ko, ang lalaking yon ang may utang. Bakit ako ang kailangang magdusa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki. Ang tunog nito ay tila pagkiskis ng 2 tuyong bato. Dahil ikaw ang pumirma sa papel, sa mata ng batas, at sa mata namin. Ikaw ang nagboluntaryo. Iyan ang hirap sa inyong mga babae. Masyado kayong nagtitiwala sa pag-ibig, kaya nakakalimutan ninyong basahin ang pinipirmahan ninyo. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na muling gumigising sa aking kamalayan. Ang papel na iyon, ang folder na iniabot ni Lucas na may kasamang matatamis na pangako. Doon ko napagtanto na matagal na nilang binalak ito. Hindi ito isang biglaang sakuna. Ito ay isang kalkuladong pagtataksil. Pinanood ko ang sarili kong mga kamay, ang mga kamay na ginagamit ko sa ospital upang magdugtong ng buhay, upang magbigay ng gamot, at magpahid ng luha ng mga may sakit. Ang mga kamay na ito ay ngayon ay nakaposa sa aking sariling kapalaran. Naramdaman ko ang pagbagal ng sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa semento ay napalitan ng tunog ng pag-ikot sa mga graba. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang higanting tarangkahan na gawa sa itim na bakal. May mga disenyo ng mga dragon na
tila handang manlamon. Ang pader na nakapaligid sa lugar ay sadyang napakataas. May mga alambre sa itaas na tila nagsasabing walang sino mang makakalabas ng buhay kapag nakapasok na sa loob. Ang bawat kalansing ng kadena habang binubuksan ang tarangkahan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking kalayaan. Hindi ito isang tahanan, ito ay isang palasyo ng mga anino. Sa malayo, nakatayo ang isang mansyon na kasing laki ng isang ospital, ngunit sa halip na pag-asa, ang tanging hatid nito ay matinding kilabot. Ang mga bintana ay tila mga matang nakamasid sa akin, mapanghusga at malamig. Nang huminto ang sasakyan, marasa kong hinila palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumagos sa aking manipis na uniforme, ngunit mas malamig pa rito ang nararamdaman ko sa aking puso. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga gwardiyang may bitbit na baril. Ang kanilang mga mata ay hindi man lang kumukurap. Pasok, utos ng lalaki, sabay tulak sa aking balikat. Naglakad ako sa gitna ng malawak na hardin, ngunit sa halip na amoy ng mga bulaklak, ang naamoy ko ay ang amoy ng luma at mamahaling gamit na hinaluan ng takot. Ang bawat hakbang ko sa sementadong daan ay tila isang eko ng aking huling paalam sa mundo. Naalala ko si Miko. Sino na ang mag-aalaga sa kanya sa ospital? Sino na ang hahawak sa kamay niya kapag natatakot siya sa operasyon? Ang perang ninakaw ni Lucas ay hindi lang pera. Iyon ay ang pagkakataon ng isang bata na mabuhay. Ang galit na kanina ay isang kislap lamang, ay unti-unting nagiging isang baga sa aking dibdib. Kung mamamatay man ako sa lugar na ito, hindi ako mamamatay ng nakayuko. Hindi na ako ang Rivan na kayang tapak-tapakan ng kahit sino. Kung ang pag-ibig ay naging mitya ng aking pagbagsak, hahayaan kong ang puot ang magsilbi kong lakas upang muling tumayo. Huminto kami sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila mga mukhang nagdurusa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi gumagawa ng anumang ingay. Tila ba sanay na ang lugar na ito sa pagtanggap ng mga biktima ng tahimik. Sa loob, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay sadyang napakasilaw, ngunit hindi nito kayang itago ang dilim na nagmumula sa kailaliman ng mansyong ito. Dito ka lang, sabi ng gwardiya habang pinipilit akong maupo sa isang maliit na silya sa gilid ng malawak na bulwagan. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na hindi namin gusto kung ayaw mong masaktan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan na tila isang dumi sa gitna ng ginto. Tiningnan ko ang aking mga paa. Ang aking sapatos ay puno ng putik. Ang aking uniforme ay may mantsa ng dugo mula sa nasugatan kong daliri. Ang kaibahan ng aking kalagayan sa kinatatayuan ko ay isang malupit na paalala kung nasaan ako. Ako ay isang alipin sa kaharian ng mga demonyo. Ngunit sa gitna ng aking panginginig, hinawakan ko ang aking Mat Daytrin pendant. Naroon pa rin ito, nakasabit sa aking leeg, ang huling alaala ng aking ina. Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa katarungan. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas na unti-unting namumuo. Narinig ko ang mahihinang hakbang ng mga sapatos na nagmumula sa itaas ng hagdanan. Ang bawat tunog ng takong sa sahig ay tila isang pagbilang sa natitirang sandali ng aking lumang buhay. Ang hangin ay tila naging yelo, at ang lahat ng tauhan sa paligid ay biglang tumayo ng matuwid. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko bilang tanda ng matinding paggalang at takot. Narito na ang amo ng mansyong ito, ang lalaking nagmamay-ari sa akin ngayon. Ano ang tingin mo sa sarili mo, babae? Isang biktima. Dito, ang mga biktima ay walang pangalan. Ang tanging mahalaga ay kung magkano ang ititumbas ng buhay mo sa utang na iniwan ng duwag mong asawa. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang tao, kundi tila mula sa kailaliman
ng isang malalamig na kuweba. Habang dahan-dahang bumababa sa malawak na hagdanan, si Don Cubonhan, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglilikha ng isang mabigat na presensya na tila gustong luhuran ng lahat ng nilalang sa loob ng silid. Ang kanyang muka ay tila isang lilok ng galit at kapangyarihan. Ang bawat gatla sa kanyang noo ay kwento ng mga buhay na kanyang winakasan o binuo. Nakasuot siya ng isang madilim na tsaleko at ang kanyang mga matang kulay abo, ay tila kayang basahin ang bawat lihim na itinatago ng aking kaluluwa. Nanatili akong nakatayo kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig at ang aking buong katawan ay sumasamo na lamang na bumigay. Pinilit kong itaas ang aking baba. Bilang isang Yars, nakakita na ako ng kamatayan sa iba't ibang anyo nito. Nakahawak na ako ng mga kamay na uent-unting lumalamig at nakinig sa mga huling hininga ng mga taong nawawalan na ng pag-asa. Hindi ako dapat matakot sa isang lalaking ang tanging armas ay ginto at takot. Hindi ako isang gamit na pwedeng ipagpalit, Don Cubonhan. Ang boses ko ay lumabas na mas matatag kaysa sa inaasahan ko, kahit na may bahid ito ng pait. Ang utang ni Lucas ay utang niya. Kung gusto ninyo ng kabayaran, habulin ninyo ang taong kumuha ng pera ninyo. Huwag ang taong ninakawan din niya. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga gwardiya sa paligid ay tila hindi makapaniwala na may isang babaeng nangahas na sumagot sa kanilang amo. Ang mukha ni Don Cubonhan ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang kumitid. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang alak ay humalo sa hangin. "Matapang ka," bulong niya, habang iniikutan ako na tila isang maninila na tinitignan ang kanyang huling-huli. Pero ang tapang ay walang halaga kung wala kang kapangyarihan. Dito sa loob ng aking bakod, ang batas ay ako. At ayon sa aking batas, ikaw ay pag-aari ko na ngayon. "Luluhod ka!" Sigaw ng isang gwardiya sa aking likuran, sabay tulak ng marahas sa aking balikat. Dahil sa biglaang puwersa, nawalan ako ng balanse. Ang aking manipis na uniforme ng Yars ay sumabit sa gilid ng isang dekorasyong bakal na naging dahilan ng pagkapunit nito sa bahagi ng aking dibdib. Bumagsak ako sa matigas at malamig na sahig na cam thatch. Sa lakas ng impact, ang aking hininga ay tila sandaling nawala at narinig ko ang tunog ng pagkabasag ng isang bagay na malapit sa aking puso. Ang aking Mat Day Chwin, ang huling alaala ng aking ina, ay tumalsik sa sahig. Ang gintong lakit nito ay bumukas at ang maliit na piraso ng papel na nakatago sa loob ng mahabang panahon ay nalaglag at dahan-dahang lumapag sa paanan ni Don Cubonhan. Kasama nito, ang ilang patak ng dugo mula sa aking nasugatang siko ay pumulas at nagmantsa sa puting papel. Akma ko itong kukunin, ngunit mas mabilis ang kamay ng matanda. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, isang bagay na hindi ko inaasahang makikita sa isang taong tulad niya, ay dinampot niya ang munting papel. Ang papel na yon ay ang aking orihinal na birth certificate na itinago ng aking ina bago siya pumanaw, kung saan nakasaad ang isang katotohanang hinding-hindi ko binigyan ng pansin, ang aking napakabihirang grupo ng dugo, ang RH Null. Napansin ko ang biglaang pagbabago sa mukha ni Don Cubonhan. Ang kanyang maputlang balat ay mas lalong pumuti at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang nakasulat sa papel at ang maliit na larawan ng aking ina na nakadikit sa loob ng locket. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang estatwa at ang hangin sa silid ay tila huminto sa pagdaloy. Saan mo nakuha ito? Ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na boses ng isang amo, kundi isang boses na puno ng kalituhan at matinding hapdi. "Sino ang nagbigay sa iyo ng locket na ito?" "Iyan ay sa akin," sabi ko,
Habang pilit na tumatayo, iniinda ang sakit ng aking mga gasgas. Iyan ang huling iniwan ng nanay ko bago siya namatay sa hirap, habang ang mga taong tulad mo ay nagpapakasasa sa yaman. Hindi niya pinansin ang aking pang-uyam. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin sa akin. Doon ko nakita ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang isang luhang unt-unting namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang emosyong tila hindi nararapat sa isang hari ng dilim. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa at inilabas ang isang lumang litrato, isang litratong tila kapareho ng nasa loob ng aking locket. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila naging isang malakas na tambol sa aking mga tainga. Ang katahimikan sa mansyon ay naging nakakabingi. Tila ang bawat anino ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang pag-aari at alipin na tingin niya sa akin kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang tingin na puno ng pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na pagkilala. "Ilang taon ka na, Rivan?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na naglalakbay mula sa nakaraan. 30 taon, sagot ko. Ang aking noo ay kumunot sa pagtataka. Bakit? Ano ang kinalaman ng edad ko sa utang ni Lucas? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumingon siya sa kanyang mga tauhan na may kasamang matinding awtoridad na may halong desperasyon. "Lumabas kayong lahat. Ngayon din, iwan niyo kaming dalawa." Nang kaming dalawa na lamang ang natira sa gitna ng malawak at marangyang bulwagan, lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat taon na hindi kami nagkita. Ang aking puso ay nagsimulang kumaba nang hindi ko maintindihan. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa gitna ng panganib. Ang grupo ng dugo na ito, RH Null. Sa buong mundo, iilan lamang ang mayroon nito, anya habang nakatitig sa mantsa ng aking dugo sa papel. Ito ang sumpa at biyaya ng aming pamilya. Ang pamilyang akala ko ay wala nang natira, kundi ako. Huminto siya sa harap ko at tinitigan ang aking mga mata. Doon ko nakita ang aking sariling refleksyon sa kanyang mga mata. Ang parehong hugis, ang parehong pagpupumiglas. "Ano ang pangalan ng ina mo, anak?" Ang salitang anak ay tila isang kuryenteng gumapang sa aking buong pagkatao. Isang salitang hindi ko narinig mula sa isang ama sa loob ng 30 taon. Anak. Ang salitang yon ay tila isang malamig na haplos ng isang multo mula sa aking nakaraan. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan, tila isang sumpa na biglang naging isang dalangin. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig. Hindi na dahil sa takot sa isang amo, kundi sa takot sa isang katotohanang baka hindi ko kayang pasanin. Tumingin ako sa matandang lalaking nasa harap ko. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng yelo. Ngayon ay tila isang lawa ng mga luhang pilit na pinipigilan. "Elena," ang mahina kong tugon. Ang pangalan ng aking ina ay tila isang sagradong bulong sa aking mga labi. Elena Salvador ang pangalan ng nanay ko. Namatay siya sa isang maliit na barong-barong habang hawak ang kamay ko. Sinasabing ang gintong ito ang tanging kayamanan na hinding-hindi ko dapat bitawan. Narinig ko ang isang malalim at gumaralgal na hininga mula kay Don Cubonhan. Ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang mukha at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumanig sa isang tahimik na pagtangis. Ang hari ng dilim, ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ay nagdurusa sa harap ng isang babaeng itinuring niyang alipin. Ang bawat patak ng luha na pumapatak sa sahig ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat taon na kami ay nagkahiwalay, sa bawat hapdi na tiniis ko sa piling ng mga maling tao. "Siya nga!" bulong niya sa gitna ng kanyang hikbi. "Si Elena, ang aking reyna. 10, 30 taon ko kayong hinanap. Akala ko ay nilamon na kayo ng dagat
Nang gabing salakayin ang aming tahanan, akala ko ay wala na akong babalikan. Ngunit sa kabila ng emosyong ito, naramdaman ko ang isang pader sa aking puso. Hindi sapat ang isang salitang anak para burahin ang 10 taon ng paghihirap ko kay Lucas. Hindi sapat ang mga luhang ito para punan ng gutom at sakit na naranasan ko bilang isang ulila. Lumayo ako ng isang hakbang. Ang aking mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi dahil may hawak kang litrato, ay ikaw na ang ama ko. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pait. Maraming tao ang marunong magpanggap para sa sariling interes. Yars ako, Don Kubonan, naniniwala ako sa siyensya, hindi sa mga kwentong teleserye. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pagmamalaki sa kabila ng sakit. Ang tapang mo ay kasing talim ng sayong ina. Santos! Hiyaw niya sa pintuan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakaputing Amerikana, ang doktor ng pamilya. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang mansyon ay naging tila isang laboratorio. Kinuhaan ako ng dugo. Gayon din si Don Kubonhan. Habang naghihintay ng resulta sa mabilisang DNA test, nanatili akong nakaupo sa isang silyang pelus, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay tila nakikiramay sa aking kalituhan. Ano ang mangyayari kung totoo ito? Mula sa pagiging isang basurang itinapon ng asawa, magiging anak ako ng isang emperador? Ang aking isipan ay tila isang bagyo ng mga tanong. Paano ang aking trabaho? Paano ang aking simpleng buhay? At higit sa lahat, paano ang katarungan para sa batang si Miko na naghihintay sa ospital? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang pag-atake sa aking katinoan. Nabalik ang aking diwa nang muling pumasok ang doktor, hawak ang isang puting sobre. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Lumapit siya kay Don Kubonhan at iniabot ang papel. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang binubuksan ng sobre. Binasa niya ang nilalaman nito ng tahimik at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng pag-asa. 99.99%. Anya, ang boses ay puno ng awtoridad at pagmamahal. Ikaw ang aking nawawalang dugo at laman. Ikaw ang prinsesa ng pamilyang Kubonhan, Revan. Lumapit siya sa akin at sa pagkakataong ito, hindi ko na nakuha pang lumayo. Naramdaman ko ang kanyang mainit at mahigpit na yakap. Isang yakap na hindi ko kailanman naramdaman mula sa sinuman. Sa loob ng kanyang mga bisig, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng aking pagdurusa na tila untunting natutunaw. Ngunit sa likod ng aking isipan, nakita ko ang mukha ni Lucas at ni Doña Carmen. Ang galit na akala ko ay namatay na, ay biglang naging isang naglalagablab na apoy. Kung ako nga ang anak mo, sabi ko habang humihiwalay sa yakap, ang aking mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ano ang gagawin mo sa taong nagbenta sa akin sa'yo? Ano ang gagawin mo sa lalaking itinuring akong hayop sa loob ng 10 taon? Ang mukha ni Don Kubonhan ay biglang nagbago. Ang mapagmahal na ama ay naglaho at ang nagbalik ay ang hari ng dilim na handang pumatay para sa kanyang dangal. Kinuha niya ang folder na may pirma ko, ang keuk na ginamit ni Lucas upang ipagpalit ako sa utang. Dahan-dahan niya itong nilukot sa kanyang kamao at ang tunog ng nagagasgas na papel ay tila tunog ng nababaling mga buto. Ang sino mang humawak sa aking anak nang may kasamaan ay walang puwang sa mundong ito. Ang boses niya ay tila isang hatol mula sa langit. Lucas, ang lalaking iyon ay hihilingin na sana ay hindi na lang siya isinilang. Santos, ihanda ang sasakyan. May mga demonyong kailangang turuan ng leksyon. Huwag! Sigaw ko, sabay hawak sa kanyang braso. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Ayokong mamatay sila. Ang mabilis na kamatayan
ay isang regalo para sa kanila. Gusto ko silang panooring mawala ang lahat, tulad ng ginawa nila sa akin. Gusto kong makita ang kanilang uunti-unting pagbagsak hanggang sa sila na mismo ang sumuko sa sakit. Tiningnan ako ni Don Cubonhan ng may halong gulat at paghanga. Nakita niya sa akin hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang isang babaeng may matibay na paninindigan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa gate ng mansyon. Ang bawat dekorasyon sa bulwagan ay yumanig, at ang mga gwardiya ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa labas. Don Cubonan, may mga armadong lalaki sa labas. Mukhang nalaman ng pangkat ni Valdez ang tungkol sa bata. Sigaw ng pinuno ng mga gwardiya. Naramdaman ko ang muling paglukob ng takot. Ang aking bagong buhay ay hindi pa man nagsisimula, ay mukhang pinalilibutan na agad ng panganib. Hinila ako ni Don Cubonhan sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig at handa sa digmaan. Ang malakas na tunog ng pagyanig mula sa labas ay tila isang babala na ang mundo ng aking ama ay hindi gawa sa bulaklak, kundi sa bakal at pulbura. Sa loob ng marangyang bulwagan, ang mga gwardiya ay mabilis na kumilos. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabilis at nakatutok na ritmo sa sahig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Don Cubonhan. Ang mga luhang para sa akin kanina ay tuyo na, at ang kanyang mga mata ay muling naging tila 2 pirasong yelo na hindi natutunaw. Hinawakan niya ang aking balikat at itinulak ako sa likod ng isang makapal na haliging camthatch. "Manatili ka rito, Revan. Huwag kang titingin. Tapusin lang namin ang mga langaw na ito na nangahas lumapit sa iyo." Ang kanyang boses ay tila isang utos na galing sa kailaliman ng lupa. Nakita ko ang pagbunot niya ng isang itim na armas mula sa kanyang likuran. Ang bakal nito ay kumikislap sa ilalim ng chandelier. "Huwag pa," hiyaw ko. Ang aking boses ay puno ng panginginig, ngunit may kasamang determinasyon. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ang aking mga daliri ay mariing bumaon sa kanyang Amerikana. Yarsa ko, ang mga kamay ko ay sinanay para magdugtong ng buhay, hindi para manood ng pagpatay. Kung ang pagbabalik ko sa buhay mo ay nangangahulugan ng pagdanak ng dugo, mas mabuting manatili na lang akong alipin. Sandaling natigilan ang matanda. Tiningnan niya ako ng may halong gulat, tila hindi siya sanay na may humaharang sa kanyang kagustuhan. Sa labas, maririnig ang mga sigawan at ang tunog ng mga kagamitang nagbabagsakan. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging mahalaga ay ang aming pagtatalo. "Ito ang paraan ng mundong ito, anak." Paliwanag niya, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. "Ang mga Valdez ay hindi titigil hanggat hindi nila nakikita ang kahinaan ko. At ngayon, nalaman nilang ikaw ang kahinaan ko. Kailangan ko silang ubusin para protektahan ka." Proteksyon? Ang aking boses ay naging tila isang mapait na tawa. Ang proteksyon na may kasamang dugo ay hindi proteksyon, kundi isang sumpa. Kung gusto ninyong protektahan ako, gawin ninyo sa paraang hindi ako kakapitan ng konsensya sa bawat gabi. Ipakita ninyo sa kanila na ang kapangyarihan ng pamilyang Cubonhan ay hindi lang sa dahas, kundi sa katalinuhan. Dahan-dahang ibinaba ni Don Cubonhan ang kanyang armas. Tinitigan niya ako ng matagal, tila binabasa ang bawat hibla ng aking paninindigan. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, napansin ko ang isang maliit na sugat sa kanyang kamay. Isang gasgas na nakuha niya marahil nang hilaan niya ako kanina. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang maliit na medical kit na laging nasa bulsa ng aking uniforme. Kinuha ko ang kanyang malaking kamay. Ang kamay na ito, na marahil ay maraming buhay na ang winakasan, ay ngayon ay marahang hinahawakan ng aking mga daliring sanay sa pagpapagaling. Nilinis ko ang kanyang sugat gamit ang antiseptic at dahan-dahang nilagyan ng benda. Ang bawat galaw ko ay puno ng ingat. Tila ba ipinapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lakas.
ang lakas ng pag-aaruga. Ito ang aking golden moment. Ang matitigas na mata ng aking ama ay iunti-unting lumambot habang pinapanood niya ang aking ginagawa. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagsabog sa labas. Sa pagkakataong yun, naramdaman ko na hindi lang sugat sa balat ang aking ginagamot, kundi ang sugat sa kanyang kaluluwa na matagal nang naging bato. Gusto ko ng katarungan pa, bulong ko habang itinatali ang benda. Pero gusto ko itong makuha sa paraang luluhod ang mga kaaway ko, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa bigat ng kanilang sariling pagkakamali. Si Lucas, si Doña Carmen, gusto ko silang makitang mawalan ng lahat ng bagay na itinuring nilang mas mahalaga kaysa sa akin. Ang pera, ang dangal, ang pangalan. Iyan ang tunay na paghihiganti. Tumayo ng tuwid si Don Cubonhan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong paghanga at bagong pagkilala sa kanyang anak. Lumingon siya sa kanyang pinuno ng mga gwardiya. Nakakarating lang upang mag-ulat na kontrolado na ang sitwasyon sa gate. Santos, itabi ang mga baril. Utos niya, ang boses ay muling puno ng awtoridad, ngunit wala na ang pagnanais na pumatay. Simula ngayon, ang paraan ng aking anak ang susundin natin. Hanapin ang lahat ng koneksyon sa negosyo ng mga Valdez. Lahat ng kanilang utang, lahat ng kanilang sikreto. Sisirain natin sila sa ilalim ng kanilang sariling mga paa. Humarap muli sa akin ang aking ama. Hinubad niya mula sa kanyang hintuturo ang isang gintong singsing na may nakaukit na selyo ng pamilyang Cubonhan. Kinuha niya ang aking kanang kamay at isinuot ito sa akin. Ang singsing ay sadyang malaki para sa aking daliri, ngunit ang bigat nito ay tila isang pangako ng hindi matitinag na kapangyarihan. Ang kaharian ay sayo, anak. Anya nang may kasamang matinding paggalang. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Mula sa gabing ito, ang pangalang Revan Cubonhan ang manginginig sa kanilang mga panaginip. Ipakita mo sa kanila kung gaano kamahal ang presyo ng isang babaeng minsan nilang minaliit. Habang nakatingin ako sa singsing na kumikinang sa ilalim ng liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na ako ang Yars na kayang saktan. Ako na ang kamay na magpapatakbo sa tadhana ng mga taong sumira sa akin. Ngunit sa gitna ng aking bagong kapangyarihan, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano ang mangyayari kay Miko? Sa gitna ng digmaang ito ng yaman at puot, may puwang pa ba para sa batang naghihintay ng himala sa ospital? Huwag mong isiping dahil nakasuot ka ng magandang damit ay nakalimutan ko na kung sino ka talaga, Revan. Isa ka lang hamak na Yars na pinulot namin sa kalsada. May utang ka pa sa amin, kaya bumalik ka na sa trabaho at ibigay mo ang sahod mo. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng lobby ng ospital. Nakatayo ako sa tapat ng silid ni Miko. Suot ang isang simpleng puting blusa na gawa sa mamahaling sutla, ngunit para sa kanila, ako pa rin ang aliping handa nilang hiyain sa harap ng maraming tao. Kasama niya si Lucas, na noon ay mukhang balisa, ngunit puno pa rin ng kapalaluan. Ang kanilang presensya ay tila isang maruming mantsa sa malinis at payapang pasilyo ng ospital na ito. Bago ko sila hinarap, pumasok muna ako sa silid ni Miko. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Hinaplos ko ang kanyang noo at sa pagkakataong yon, inilabas ko ang itim na card na ibinigay ni Don Cubonhan. Sa isang mabilis na pagpirma sa cashier kanina, nabura ko na ang lahat ng utang ng bata. Ang operasyong magliligtas sa kanya ay nakatakda na sa susunod na linggo. Iyon ang aking unang gawa bilang isang Cubonhan, ang magbigay ng buhay gamit ang yaman na dati ay kinatatakutan ko. Nang lumabas ako, sinalubong ako ng mapang-aping titig ni Lucas. Revan,
Kaninong sasakyan ang naghatid sa iyo rito? Huwag mong sabihing nagbebenta ka na ng katawan mo sa mga matatandang mayaman para lang takasan ang utang ko. Nakakahiya ka. Asawa pa rin kita. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Isang huling pagtatangka na gamitin ang aking damdamin upang kontrolin ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang luha, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Ang tanging nakikita ko na lamang ay isang maliit at hapyot na lalaking natatakot sa sarili niyang anino. Ito ang aking cold piece. Naramdaman ko ang katahimikan sa aking paligid. Tila ang bawat pangungutya nila ay tumatalbog lamang sa isang pader na bakal na nakapalibot na sa aking puso. Asawa? Mahina kong ulit, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang huling asawa na kilala ko ay ang lalaking nagbenta sa akin sa mga sindikato, pambayad utang sa sugal. Ang asawang yon ay patay na para sa akin, Lucas. Ang tanging natitira sa harap ko ngayon ay isang estranghero na may malaking pananagutan sa batas. Anong sinasabi mo? Singhal ni Doña Carmen habang dinuduro ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin. Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng aking pawis at tugo sa loob ng 10 taon. Sagot ko nang may kasamang matinding dignidad. Ngunit ang utang ninyo sa akin, ang pagnanakaw sa pera ng isang batang mamatay na, iyan ang hinding-hindi ko mapapatawad. Akmang hahawakan ni Lucas ang aking braso. Ang kanyang kamay ay marahas na dumamba sa aking balat. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan ng mahigpit, dahan-dahan kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ito ang aking golden moment. Ipinagpag ko ang aking manggas na tila ba may isang duming hindi ka nais-nais na dumapo rito. Ang bawat galaw ko ay puno ng suklam, isang tahimik na deklarasyon na wala na siyang kapangyarihan sa akin. Huwag mo akong hahawakan, bulong ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Lucas. Dahil ang bawat daliring itatama mo sa akin ay may katumbas na halagang hindi mo kayang bayaran sa buong buhay mo. Isang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa tapat ng ospital. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mukha ay tila gawa sa bato. Yumuko sila sa aking harap bilang tanda ng matinding paggalang. Isang bagay na nagpatahimik sa buong paligid, kabilang na ang mag-inang sakim. Handa na po ang lahat, Senyorita Rivan, sabi ng isa sa mga gwardiya. Tumalikod ako nang hindi man lang sila muling tiningnan. Habang naglalakad ako patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting nawawala sa bawat hakbang ko sa semento. Iniwan ko silang nakatayo sa gitna ng initan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang pangamba. Ang reynang itinuring nilang alipin ay lumilipad na at sila ay naiwang gumagapang sa putik. Samantala, ilang oras matapos ang eksenang iyon, si Lucas ay nasa loob ng isang mamahaling jewelry store sa mall. Kasama niya si Andrea, ang kanyang kabit na nakasuot ng maikling damit at puno ng alahas. Gusto niyang ipakita rito na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon, na ang basura niyang asawa ay wala lang. Ito ang gusto ko, mahal. Turo ni Andrea sa isang brilyanteng kwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sabi mo ay marami kang pera ngayon. Siyempre. Para sa'yo lahat ibibigay ko. Pagmamalaki ni Lucas habang inilalabas ang kanyang credit card mula sa kanyang pitaka. Inabot niya ito sa sales lady nang may kasamang malapad na ngiti. Ngunit matapos ang ilang saglit, ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging nakakabingi. Ang sales lady ay bumalik na may dalang hindi komportableng mukha. Ang tunog ng card machine na naglalabas ng mahabang beep ay tila isang hudyat ng paparating na sakuna. Pasensya na po, sir, pero declined po ang card ninyo. Sabi po rito, account frozen by the main office.
Paliwanag ng sales lady sa harap ng maraming mamimili. Ang mukha ni Lucas ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig habang paulit-ulit niyang sinusubukan ang iba pa niyang cards. Ngunit ang lahat ng ito ay naglalabas ng parehong resulta. Ang bawat tunog ng babala mula sa makina ay tila isang echo ng boses ni Revan na nagsasabing nagsisimula na ang paniningil. Hindi lang pera ang nawawala sa'yo, Lucas. Unti-unti kong kukunin ang hangin na hinihinga mo hanggang sa wala ka nang matira, kundi ang anino ng sarili mong kasamaan. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa na dinala ng hangin sa loob ng napakalawak na opisina sa itaas ng Kubonhan Financial Tower. Nakaupo ako sa isang upuang gawa sa itim na balat, nakaharap sa malaking bintanang salamin na nagpapakita ng buong syudad. Sa aking harap, sa ibabaw ng lamesang mahogany, ay nagkalat ang mga dokumento, mga papel na hindi lamang naglalaman ng mga numero, kundi ng bawat dumi at bahid ng buhay ni Lucas at ng kanyang pamilya. Ito ang aking bagong tungkulin. Kasama ang matapat na katiwala ng aking ama na si Santos, sinuri naming mabuti ang bawat butas ng kanilang pananalapi. Natuklasan naming ang lahat ng karangyaan ni Lucas ay nakatayo lamang sa isang pundasyon ng buhangin. Ang bawat kotse, ang bawat piraso ng alahas na ibinigay niya kay Andrea ay utang mula sa iba't ibang bangko at mga pribadong nagpapautang na may malalaking interes. Senyorita Revan, nabili na po natin ang lahat ng promissory notes ni Ginoong Lucas mula sa 3 malalaking bangko. Ulat ni Santos, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang talim. Sa madaling salita, tayo na ang nagmamay-ari sa bawat sentimo ng kanyang pagkakautang. Isang kumpas mo lang, maaari na nating simulan ang pagbawi. Hinawakan ko ang aking panulat. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong yon ay tila isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Ito ang aking golden moment. Nang isulat ko ang pangalang Revan Kubonhan sa ilalim ng isang kasunduan na bumibili sa lahat ng ari-arian ni Lucas, naramdaman ko ang paglaya. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa para sa kaunting atensyon. Ako na ang kamay na humahawak sa leeg ng kanilang kapalaran. Gawin mo na, Santos, utos ko. Putulin ang lahat ng kanilang credit limits. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng pagiging walang-wala sa gitna ng karangyaan. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa gitna ng Makati, pilit na itinatago ni Lucas ang kanyang kaba. Kasama niya si Andrea, na noon ay abala sa pag-post ng kanilang mamahaling pagkain sa social media. "Babe, bakit tila balisa ka?" tanong ni Andrea habang sumisimsim ng mamahaling alak. "Sabi mo, ay ise-celebrate natin ang pag-alis ng pabigat mong asawa." "Wala ito, babe. May kaunting problema lang sa bank, pero maaayos din yan," sagot ni Lucas, bagaman ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Nang dumating ang bill, inabot ni Lucas ang kanyang pinakamahal na card. Ngunit tulad ng nangyari sa jewelry store, bumalik ang waiter na may dalang balitang tila isang kulog sa gitna ng maliwanag na araw. "I'm sorry, sir, but this card has been permanently blocked by the issuer. We cannot process the payment," sabi ng waiter, na sapat ang lakas ng boses upang marinig ng mga katabing lamesa. "What? Impossible. Subukan mo ulit," sigaw ni Lucas. Ang kanyang mukha ay naging pula sa matinding hiyaw at kahihiyan. Ngunit kahit anong subok, ang resulta ay pareho. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga titig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Lucas. Doon ko nakita ang tunay na kulay ni Andrea. Ang matatamis niyang ngiti ay biglang naging isang mapait na hitsura ng pandidiri. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at hinarap si Lucas. "Akala ko ba rich ka? Akala ko ba wala na ang asawa mong Yars, kaya sayo na ang lahat?" Bulyaw ni Andrea. "You loser! Pinahiya mo ako sa harap ng lahat." Sa gitna ng galit,
Itinaas ni Andrea ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ni Lucas. Ang bawat tao sa loob ng restaurant ay natahimik. Hindi ito ang sampal ng isang nagmamahal, kundi ang sampal ng isang taong nawalan ng pakinabang sa kanyang biktima. Iniwan ni Andrea si Lucas na nakatayo doon, mag-isa, habang ang mga waiter ay nagsimulang palibutan siya upang hingi ng kabayaran. Habang nangyayari ang eksenang yon, sa aming dating tahanan, ang dilim ay tila tuluyan ng lumamon kay Doña Carmen. Nakaupo siya sa sala, pinapaypayan ang sarili dahil naputulan na sila ng kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kandila na unti-unti nang nauubos. Isang malakas na tunog ng pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nang buksan ito ni Doña Carmen, tumambad sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang opisyal na dokumento. Ginang Salvador, narito po ang Notice of Foreclosure. Ang bahay na ito ay hindi na sa inyo. Mayroon kayong 24 na oras upang ilikas ang lahat ng inyong gamit bago namin tuluyang ipadlock ang lugar na ito. Paliwanag ng lalaki sa paraang walang bahid ng emosyon. Ano? Hindi maaari. Pag-aari ito ng anak ko. Saan kami pupunta? Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng desperation na dati ay sa akin ko lang naririnig. Ang anak ninyo ay nabigong magbayad ng mga sangla. Ang kumpanyang nakabili ng inyong utang ay nag-utos na kuhanin na ang ari-arian. Sagot ng lalaki bago ito tumalikod at umalis. Naiwan si Doña Carmen na nakasalampak sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang kalbaryo ay nagsisimula pa lamang. Mula sa labas, narinig niya ang malalakas na boses ng mga lalaking hindi kilala. Ang tunog ng isang matigas na bagay na tumama sa bintana na sinundan ng tunog ng pagkabasag ng salamin ay nagpatalon sa kanyang puso sa matinding takot. Ang bawat piraso ng kristal na bumagsak sa sahig ay tila tunog ng kanyang mundong gumuho na. "Ilabas niyo si Lucas! Nasaan ang pera namin?" Sigaw ng mga lalaki sa labas habang paulit-ulit nilang hinahampas ang tarangkahan ng bahay. Ang mga tunog ng bakal na nagkikiskisan at ang mga sigaw ng paniningil ay tila mga anino ng nakaraan ni Lucas na ngayon ay naniningil na ng may kasamang dahas. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang binabagtas ang kalsada pauwi sa mansyon ng kanyang ama, tiningnan ni Rivan ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang Yars, kundi isang babaeng handa ng harapin ang bukas, habang ang mga taong sumira sa kanya ay unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling kadiliman. Huwag kang hahakbang ng higit pa sa iyong kinalalagyan, Lucas, dahil ang bawat dumi na dala mo sa loob ng gusaling ito ay isang insulto sa bawat taong nagsisikap ng marangal. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi sa isang babaeng tila nabuhay mula sa mga abo ng nakaraan. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby ng Kubunhan Financial Tower, ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Ang mga gintong ilaw mula sa kisame ay tumatama sa makintab na sahig na cam thatch na ngayon ay nababahira ng maputik na tubig mula sa basang-basang suot ni Lucas at Doña Carmen. Si Lucas, na may hawak pa ring maliit na kutsilyo, ay lumingon ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkabaliwan at panginginig. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay mukhang isang basang sisiw, nakakapit sa braso ng kanyang anak, habang ang kanyang mamahaling robe ay puno na ng dumi at luha. Nagpunta sila rito upang hanapin ang demonyong sumisira sa kanilang buhay. Hindi alam na ang tinatawag nilang demonyo ay ang anghel na dati nilang tinapakan. "Revan?" Ang bulong ni Lucas ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Ang kanyang panga ay dahan-dahang lumaylay sa matinding pagkagulat. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyang damit? Magnanakaw. Magnanakaw ka. Siguro ay ninakaw mo ang pera ng ospital para magpanggap na mayaman. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man makahakbang si Lucas, 4 na malalaking gwardiya ang dinaluhong siya.
Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na kutsilyo sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap, na sinundan ng tunog ng pagkakaladkad sa katawan ni Lucas habang pinipilit siyang paluhurin. Ang bawat ungol ng sakit ni Lucas ay tila musika sa pandinig ng katarungan. Ngunit para sa akin, ito ay isa lamang paalala ng kanyang pagiging hamak. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng aking matulis na takong sa sahig ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang sa huling sandali ng kanilang kapangyarihan. Nakasuot ako ng isang itim na business suit na lalong nagpadunong sa aking tindig, at sa aking hintuturo ay kumikinang ang singsing ng pamilyang Kubunhan. Ito ang aking golden moment. Yumukod ako ng bahagya upang pantayan ang mukha ni Lucas na ngayon ay nakasubsob sa sahig. Gamit ang dulo ng aking sapatos, dahan-dahan kong itinulak palayo ang kutsilyong dinala niya. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa camthatch ay tila isang mahabang buntong hininga ng pagwawakas. Naghahanap kayo ng may-ari ng kumpanyang bumili sa lahat ng utang ninyo, hindi ba? Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng gusali. Narito na ako sa harap ninyo. Ako ang Kubunhan na nagmamay-ari sa bawat piraso ng damit na suot ninyo, sa bawat butil ng kanin na kinakain ninyo, at sa bawat hininga na sinasayang ninyo. Revan, apo! Hindi, Revan, anak ko. Biglang hiyaw ni Doña Carmen habang pilit na gumagapang palapit sa aking mga paa. Ang kanyang boses na dati ay puno ng panlalait ay ngayon ay puno ng nakakasulasok na pagmamakaawa. Nagkamali kami. Alam mo namang mahal ka namin, hindi ba? Si Lucas, naguluhan lang siya. Patawarin mo kami. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Mahal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pagmamahal ba ay ang pagkuha sa pera ng isang batang malapit ng mamatay? Ang pagmamahal ba ay ang pagbebenta sa asawa, pambayad sa sugal? Huwag ninyong dungisan ang salitang pagmamahal sa pamamagitan ng inyong maruruming labi. Tumayo ako ng matuwid at tiningnan ang mga gwardya. Bitiwan niyo siya. Nang mabitawan si Lucas, hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaluhod, nakatingin sa akin ng may halong puot at matinding inggit. Saan mo nakuha ito, Revan? Kaninong matandang mayaman ang pinatulan mo para makuha ang lahat ng ito? Isang basura ka pa rin sa mata ko. Hindi ko na kailangang sumagot. Ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa likuran ko ay nagpatahimik sa lahat. Si Don Kubunhan, ang aking ama, ay lumabas mula sa elevator. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumukob sa buong lobby. Ang bawat tauhan sa gusali ay yumukod ng sabay-sabay, isang tanawin na nagpakita kay Lucas kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Ang sinumang tumawag sa aking anak na basura ay dapat munang dumaan sa aking mga kamay. Ang boses ng aking ama ay tila isang hatol ng kamatayan. Santos, nasaan na ang mga ebidensya? Iniabot ni Santos sa akin ang isang makapal na folder. Binuksan ko ito sa harap ni Lucas. Ang mga larawan ng kanyang pakikipagtagpo kay Andrea, ang mga dokumento ng kanyang pagnanakaw sa pondo ng ospital, at ang mga pekeng pirma na ginamit niya, lahat ay narito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Walang utang na loob na bayaran, Lucas. Sabi ko, habang dahan-dahang inilalagay ang bawat papel sa sahig sa tapat niya. Dahil sa gabing ito, ang katarungan na ang sisingil sa inyo. Kayo ang may utang sa akin ng isang buhay. At sisiguraduhin kong babayaran ninyo yon sa likod ng rehas. Mula sa labas, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumago sa mga salaming pinto ng lobby. Ang tunog ng sirena na papalapit ay tila isang hudyat na ang kanilang oras ng pagpapakasasa ay tapos na. Hindi! Revan! Huwag! Sigaw ni Lucas habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Patawad! Gagawin ko ang lahat. Revan! Ngunit tumalikod na ako. Ang huling nakita ko bago ako pumasok sa elevator, kasama ang aking ama,
ay ang mukha ni Doña Carmen na nakatulala sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na dinadamot ang mga papel na nagkalat sa putikan, ang mga papel na naging katibayan ng kanilang sariling pagkawasak. Revan, parang awa mo na. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Ako pa rin ang asawa mo, ang lalaking nangako sa'yo ng habambuhay. Ang boses ni Lucas ay punong-puno ng desperation, tila isang hayop na nasilo sa isang patibong na siya rin ang gumawa. Habang hinihila siya ng 2 pulis patungo sa labas ng lobby, ang tunog ng paglak ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na sinundan ng tunog ng kanyang mga sapatos na nagkikiskisan sa sahig habang pilit siyang nanlalaban. Ang bawat sigaw niya ay tila isang maruming anino na pilit kumakapit sa aking pangalan, ngunit wala na itong puwang sa bagong mundong kinatatayuan ko. Nakatalikod ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig sa reflection ko sa gintong pintuan ng elevator. Ito ang aking internal crumbling. Sa loob ng 10 taon, ang boses na yon ang nagdikta ng bawat takot at bawat luha ko. Ngunit ngayon, habang naririnig ko ang kanyang pagmamakaawa, ang nararamdaman ko ay hindi galit, kundi isang malalim na katahimikan. Ang bawat hapdi na itinanim niya sa aking puso ay tila uwant-unting natutuyo, nagiging mga peklat na lamang ng isang nakaraang hindi ko nababalikan. Ilabas na siya. Ang tanging lumabas sa aking mga labi, ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Doña Carmen. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, na tila nagdarasal sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na, at ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang maruming robe, at ang kanyang pride na ngayon ay durog na durog na. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng aking suit, ngunit bago pa man niya ako mahawakan, lumapit ang 2 gwardiya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga braso upang ilayo siya sa akin. Revan, maawa ka sa akin. Wala na akong matitirhan. Saan ako pupunta sa ganitong edad? Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Isang tunog na dati ay nagpapatalon sa akin sa takot. Ngunit ngayon ay tila isang malungkot na himig na lamang sa hangin. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang bawat gabing pinaglinis niya ako ng sahig hanggang madaling araw. Ang bawat sampal niya kapag hindi masarap ang niluto ko, at ang bawat panlalait niya sa aking pagiging ulila. Ito ang aking golden moment. Hindi ko siya sinagot ng may galit. Dahan-dahan akong kumuha ng isang piraso ng tissue mula sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya, hindi para punasan ang kanyang luha, kundi para ipakita na ang tanging kaya ko na lamang ibigay ay ang pagkilala sa kanyang pagiging hamak na tao. Ang kawalan ng tirahan ay maliit na bagay kumpara sa kawalan ng budhi. Doña Carmen, bulong ko, mabuhay kayo sa kalsada tulad ng sinabi ninyo sa akin noon na doon lamang ako nababagay. Ngayon, mararanasan ninyo kung gaano kalamig ang gabi para sa isang taong walang tahanan sa puso ng iba. Humarap sa akin si Don Kubunan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagmamalaki. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, isang bigat na nagbigay sa akin ng katiyakan at proteksyon. Iyan ang aking anak. Hindi kailangang maging tiraniko para makuha ang katarungan. Ang sapat na kaparusahan ay ang hayaan silang mabulok sa sarili nilang dumi. Pumasok kami sa loob ng elevator. Ang tunog ng pagsasara ng mga pintuang bakal ay tila isang huling hatol na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking kasalukuyan. Habang pataas kami ng pataas sa gusali, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang bawat palapag na nadadaanan namin ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kinagisnan ko. Santos, tawag ng aking ama sa kanyang katiwala
sa loob ng elevator. Siguraduhin na ang lahat ng ebidensya laban kay Lucas ay hindi mababawasan. Gusto ko siyang makitang gumugol ng maraming taon sa likod ng rehas para sa pagnanakaw sa pondo ng ospital. Opo, Don Cubonhan. Nakahanda na rin po ang mga abogado para sa formal na paghahain ng annulment para kay Senyorita Rivan. Sagot ni Santos ng may paggalang. Pagdating sa pinakataas na palapag, lumakad ako patungo sa malawak na terrace. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa aking mukha. Malamig at sariwa. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa lupa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang laban sa pamilyang Salvador. Ang reynang itinuring nilang alipin ay malaya na. Ngunit sa kabila ng katarungang ito, may isang maliit na tinik na nananatili sa aking isipan. Ang aking ama. Ang lalaking ito na handang pumatay para sa akin. Paano ko babalansihin ang kanyang madilim na kapangyarihan sa aking pagnanais na manatiling mabuti? Sa kabilang panig ng kalsada, malayo sa mga ilaw ng Cubonhan Financial Tower, isang itim na van ang dahan-dahang gumagapang sa dilim. Sa loob nito, isang lalaking may mahabang peklat sa kanyang kanang pisngi ang nakatitig sa malaking monitor na nagpapakita ng larawan ko habang nakatayo sa terrace. Nahanap na natin ang kahinaan ni Cubonhan. Ang boses ng lalaki ay tila isang pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Ang anak niya, ang babaeng magiging mitya ng kanyang pagbagsak, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Simulan na ang pagmamanman. Huwag ninyong hahayaang malaman nila. Ang bawat hakbang ng babaeng iyan ay kailangang alam natin. Kapag dumating ang tamang oras, kukunin natin siya. Ang mga asul na ilaw ng monitor ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang nakakatakot na hitsura. Ang katarungang akala ko ay ganap na, ay tila simula pa lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na digmaan. Isang digmaang hindi na lang tungkol sa pera at puot, kundi tungkol sa mismong buhay ko. Isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa hangin habang nakatingin ako sa kawalan. Sapat na ba ang katarungang nakamit ko? O ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagdurusa? Isang matalim na tunog ng pagbasag ng salamin ang bumasag sa katahimikan ng aming hapunan, na sinundan ng paglipad ng mga piraso ng kristal na tila mga kumikinang na patalim sa hangin. Bago pa man ako makasigaw, naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Don Cubonhan na dumagan sa akin. Itinutulak ako sa ilalim ng lamesang gawa sa matibay na narra. Ang tunog ng mga kubyertos na nagbagsakan sa sahig ay tila isang magulong ritmo sa gitna ng biglaang kaguluhan. Narinig ko ang mabilis na pagdating ng mga gwardya. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay puno ng pagmamadali, habang ang bawat isa sa kanila ay sumisigaw ng mga utos upang isecure ang buong paligid. Ito ang aking internal crumbling. Habang nakayakap sa akin ang aking ama, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang aming unang hapunan bilang mag-ama, ang sandaling dapat ay puno ng init ng pagmamahal, ay nabahiran agad ng marahas na paalala ng kanyang mundo. Ang aming pagkain, na niluto ng may pag-iingat, ay ngayon ay puno na ng mga bubog. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na humihingi ng katarungan. Hindi laban kay Lucas, kundi laban sa tadhana na ayaw kaming bigyan ng kapayapaan. Ligtas ka ba, Rivan? Ang bulong ni Don Cubonhan, ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Sabihin mo sa akin, nasaktan ka ba? Ligtas po ako pa, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking hininga. Kayo po, may tama ba kayo? Nang makatiyak ang mga guwardiya na wala ng panganib, dahan-dahan kaming tumayo. Tumingin ako sa bintanang nawasak. Isang maliit na butas ang naroon, tila isang mata ng dyablo na nakatingin sa amin mula sa dilim ng labas. Ang aking ama
ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging tila isang maskara ng kamatayan. Kinuha niya ang kanyang telepono, handang mag-utos ng isang madugong paghihiganti. Huwag pa. Hawak ko sa kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay mariing pumigil sa kanyang balak. Huwag ninyong hayaang maging ganito ang simula ng buhay ko sa inyo. Kung sasabayan ninyo ng dugo ang bawat bubog na ito, kailan tayo hihinto? Ang bawat buhay na kukunin ninyo ay magdadala lamang ng bagong bintanang mababasag sa hinaharap. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng puot at ng pagmamahal na ngayon lamang niya natututunan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Anong gusto mong gawin ko, anak? Gusto mo bang hayaan lang natin silang tapakan ang dangal ng pamilyang Kubunhan? Gusto ko pong baguhin ang daloy ng yaman na ito. Sabi ko nang may kasamang matinding paninindigan. Ang pamilyang Kubunhan ay kinatatakutan dahil sa dilim. Gusto ko pong makilala tayo dahil sa liwanag. Pa, gamitin natin ang bawat sentimo ng inyong kapangyarihan para magpatayo ng mga ospital at pondohan ang operasyon ng mga batang tulad ni Miko. Tawagin nating Liwanag Foundation. Iyan ang tunay na proteksyon, ang pasasalamat ng mga taong ating tinulungan. Ito ang aking golden moment. Habang nililinis ng mga katulong ang mga bubog sa lamesa, dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng kamay ng aking ama. Naghain ako ng bagong pagkain para sa kanya, isang simpleng gawaing puno ng kalinga na matagal na niyang hindi nararadaan. Ang bawat pag-aayos ko ng kanyang plato ay tila isang pag-aayos din ng kanyang nasirang pagkatao. Nakita ko ang dahan-dahang pagtunaw ng pusong bato ni Don Kubunhan. Isang luha ang lumingkis sa kanyang pisngi bago niya ito mabilis na pinahiran. Tumitig siya sa akin ng may malalim na paghanga. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam kong paraan para mabuhay ay ang manakit. Pero ikaw ang nagpapaalala sa akin na meron pa pala akong kaluluwa. Lahat po tayo ay may pagkakataong magbago. Pa, bulong ko. Ang yaman ninyo ay pwedeng maging gamot. Hindi lang bala. Lumapit si Santos at yumukod. Don Kubunhan, nag-aalangan po ang mga board members sa balak ni Senyorita Rivan. Sinasabi nilang masyadong malaki ang mawawala sa ating underground investments kung ititigil natin ang mga ito para sa foundation. Sabihin mo sa kanila. Ang boses ng aking ama ay muling naging matalim, ngunit may bagong layunin. Na ang boses ng aking anak ay boses ko rin. Ang sino mang kumontra sa Liwanag Foundation ay kumokontra sa akin. At simula ngayon, ang bawat dumi ng ating negosyo ay lilinisin natin sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng saya sa aking dibdib. Ang aking ama ay handang talikuran ang kanyang madilim na nakaraan para sa akin. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ko na hindi pa tapos ang panganib. Santos, tawag ko bago siya umalis. Sino ang nagpaputok ng bintana? Alam ko na hindi ito simpleng aksidente. Si Valdez po, senyorita, sagot ni Santos. Ang boses ay puno ng babala. Hindi siya pabor sa inyong pagbabalik. Para sa kanya, kayo ang pinakamalaking hadlang sa pagkuha niya sa trono ng inyong ama. At hindi siya titigil sa isang bintana lang. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang mas malaking bagyo. Napatingin ako sa aking singsing. Ang gintong ito na ngayon ay tila may kasamang bigat ng responsibilidad at panganib. Magagawa ko bang panatilihing malinis ang aking mga kamay sa gitna ng mundong puno ng putik at dugo? Ubusin niyo silang lahat. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang bakas ng hininga sa pangkat ni Valdez. Ipakita niyo sa kanila kung anong mangyayari sa sinumang nangahas na hawakan ang aking anak. Ang utos na yon ni Don Kubunhan ay tila isang malakas na hiyaw ng isang sugatang leon.
umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding puot at ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang bawat salita niya ay tila isang mantsa ng dugo na humahalo sa malinis na hangin ng silid. Isang marahas na pagbabalik sa kanyang pagkatao na akala ko ay unti nang natutunaw. Nakatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig habang dahan-dahang pinupulot ang mga huling piraso ng bubog sa sahig. Ito ang aking internal crumbling. Sa bawat utos ng pagpatay na lumalabas sa bibig ng aking ama, nararamdaman ko ang pagguho ng pangarap kong magkaroon ng isang normal na pamilya. Ang aking puting blusa ay may mantsa ng alikabok at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tahimik na pagsamo na sana ay nagkamali lamang ako nang narinig. Ang katarungang hinahangad ko ay tila nagiging isang halimaw na dahan-dahang lalamon sa amin. "Huwag pa! Parang awa niyo na." Ang boses ko ay lumabas na tila isang pakiusap mula sa isang taong nalulunod. Tumayo ako at humarap sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Kung sasabayan niyo ang kanilang kasamaan ng mas malaking kasamaan, anong kaibahan niyo sa kanila? Ayokong maging mitya ng kamatayan ng ibang tao. "Hindi mo naiintindihan, Revan," sigaw niya habang hinahampas ang kanyang lamesang nara. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamay sa kahoy ay tila isang putok na nagpatahimik sa lahat ng gwardiya sa paligid. Ang mga taong tulad ni Valdez ay hindi nakikinig sa pakiusap. Ang tanging wika na alam nila ay ang wika ng bakal at pulbura. Kung hindi ko sila uunahan, ikaw ang kukunin nila. At kung uunahan niyo sila, mawawala kayo sa akin. Mabilis kong sagot. Ang aking boses ay tumaas sa tindi ng aking desperasyon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay na malamig at puno ng tensyon. "Pakakahanap ko pa lang sa inyo. Huwag niyo akong piliting mawalang muli ng ama dahil sa isang maling desisyon. Ang bawat buhay na kukunin niyo ay isang pader na itatayo niyo sa pagitan nating dalawa. Hindi ko kayang yakapin ang isang amang amoy dugo ang mga kamay. Ito ang aking golden moment. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kanang kamay at inilagay ito sa aking pisngi. Naramdaman ko ang gaspang ng kanyang balat at ang init ng kanyang hininga. Sa gitna ng kanyang galit, nakita ko ang dahan-dahang paglambot ng kanyang mga mata. Ang imahe ng isang malupit na Trump ay biglang napalitan ng isang matandang lalaking takot na muling mawalan. "Ayokong mawala ka ulit, Revan," bulong niya. Ang boses ay gumaralgal. "Ikaw na lang ang natira sa akin. Hindi niyo ako mawawala kung pipiliin niyo ang tamang paraan," sabi ko habang pinapahira ng isang luhang tumakas sa kanyang mata. "Ipakita natin sa kanila na ang mga kubunhan ay hindi na mga mamamatay tao. Gamitin natin ang batas, gamitin natin ang yaman natin para gipitin sila sa paraang hindi tayo nagiging kriminal. Iyon ang tunay na tagumpay." Sandaling natahimik ang buong opisina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Don Kubonhan. Sa labas, ang gabi ay tila nakikinig sa aming usapan. Ang bawat gwardiya ay nanatiling nakatayo ng tuwid, naghihintay sa susunod na utos ng kanilang amo. Nabalik ang katahimikan nang pumasok si Santos. Ang muka ay mas balisa kaysa kanina. May dala siyang isang malaking basket na puno ng mga puting bulaklak, isang bonghuatang na karaniwang nakikita sa mga lamay. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila mga luha ng isang anino at ang amoy nito ay sadyang nakakasulasok sa tindi ng bango ng kamatayan. "Don Kubonhan, may nag-iwan po nito sa tapat ng gate. Wala pong pangalan ng nagpadala," ulat ni Santos habang inilalapag ang basket sa gitna ng silid. Ngunit hindi ang mga bulaklak ang nakakuha ng aking atensyon. Sa gitna ng basket ay may isang maliit na frame ng larawan. Nang lapitan ko ito,
Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang larawan ay kinuha mula sa malayo. Larawan ko habang karga ang batang si Miko sa garden ng ospital noong nakaraang araw. May nakasulat na pulang tinta sa gilid ng frame, isang buhay para sa isang trono. Ang bawat hibla ng aking balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang takot na akala ko ay napawi na sa piling ng aking ama ay muling bumalik. Mas matindi at mas malupit. Hindi lang ako ang nasa panganib. Ang inosenteng bata na pinangako kong poprotektahan ay naging biktima na rin ng digmaang ito. Miko, ang bulong ko ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Ang aking mga tuhod ay bumigay at napaupo ako sa sahig habang nakatitig sa larawan. Ang katarungang akala ko ay ganap na ay tila simula pa lamang ng isang mas malaking sumpa. Tumingin sa akin si Don Kubonan at sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang mukha. Ang naroon ay ang matinding takot para sa kanyang anak. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit, ngunit ang kanyang yakap ay tila hindi sapat upang pawin ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. Santos, ang boses ng aking ama, ay naging kasing lamig ng bakal. Ihanda ang lahat ng ating legal na team. Tawagan ang lahat ng ating koneksyon sa gobyerno. Sisiguraduhin nating ang bawat negosyong hawak ni Valdez ay mawawala sa kanya sa loob ng 24 na oras at magpadala ng 20 gwardiya sa ospital ni Miko. Ngayon din, habang nakasubsob ako sa balikat ng aking ama, naramdaman ko ang bigat ng aming pangalan. Ang yaman at kapangyarihan ba ay isang kaligtasan? O isa lamang itong gintong hawla na puno ng mga multo ng nakaraan? Ang bawat hakbang ko sa bagong buhay na ito ay tila isang paglalakad sa isang manipis na tali sa ibabaw ng apoy. Sapat na ba ang pagmamahal ng isang ama para protektahan ang lahat ng mahal ko? O ang aking pagbabalik ay magiging sanhi lamang ng pagguho ng mga inosenteng buhay sa aking paligid? Huwag kang mag-alala, Revan. Hindi na kailangan pang dumating ang bukas para malaman ni Valdez kung sino ang kinalaban niya. Ang bawat sentimo na kinuha niya sa maling paraan ay magiging mitya ng sarili niyang pagkakakulong sa gitna ng kawalan. Ang boses ni Don Kubonhan ay hindi na ang boses ng isang mamatay tao, kundi ang boses ng isang haring handang sunugin ang kanyang sariling trono para lamang mapanatiling ligtas ang kanyang kaisa-isang hiyas. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang mansyon ay naging sentro ng isang tahimik ngunit talamak na digmaan. Walang mga baril na inihanda, walang mga sasakyang puno ng armadong lalaki na ipinadala. Sa halip, ang tunog ng mabilis na pagpindot sa mga keyboard at ang matalim na ingay ng mga telepono ang bumalot sa silid. Pinanood ko ang aking ama habang kausap niya ang mga matataas na opisyal sa gobyerno at ang mga board of directors ng mga pinakamalalaking bangko sa bansa. Ito ang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihang hindi kailangang dumanak ng dugo upang lumuhod ang kalaban. Sa bawat utos niya, isa-isang nababawi ang mga permit ng kumpanya ni Valdez at ang bawat account na pinagkukunan nito ng pondo ay dahan-dahang itinitigil ang operasyon. Ang bawat hakbang ng aking ama ay tila isang matalinong laro ng chess, kung saan ang tanging layunin ay ang aking kaligtasan. Tapos na ang lahat, Santos. Pulong ng aking ama matapos ang huling tawag. Valdez is cornered. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang pondo, at ang tanging pupuntahan niya ay ang loob ng rehas dahil sa mga kaso ng money laundering na matagal ko nang itinago bilang alas. Ito ang aking internal crumbling. Naramdaman ko ang matinding bigat sa aking dibdib habang nakatingin sa pagod na mukha ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay tila mas lalong lumalim at ang kanyang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Napagtanto ko na upang mabigyan ako ng isang malinis na buhay, kailangan niyang gamitin ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan.
Ang kanyang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-amin sa sarili niyang mga lalamunan, ang bawat kasalanang ginawa niya upang protektahan ako. Pa, sapat na po ito. Ang aking boses ay puno ng panginginig habang lumalapit ako sa kanya. Huwag niyo nang ubusin ang sarili niyo para sa akin. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita mo ang liwanag ng walang anino, anak. Sagot niya habang hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang haplos ay tila isang pamamaalam sa dating siya, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ito ang aming golden moment. Sa gitna ng gabi, dahan-dahang tinanggal ni Don Cubonan ang kanyang mamahaling Rolex mula sa kanyang pulso, ang relo na simbolo ng kanyang matagal na panunungkulan bilang hari ng mga anino. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa ng walang pag-aalinlangan. Kasunod ang kanyang signet ring na may selyo ng pamilya. Ang tunog ng metal na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang formal na deklarasyon ng kanyang pagbibitiw. Mula sa gabing ito, wala na ang Don Cubonhan na kilala ng mundo. Anya nang may kasamang ngiti na puno ng paglaya. Ang tanging matitira ay ang ama ni Revan. Ibinibigay ko na ang lahat ng karapatan sa ating mga port at underground businesses sa mga autoridad kapalit ng iyong kapayapaan. Malinis na ang pangalang dadalhin mo, anak. Maaari mo nang simulan ang Liwanag Foundation nang walang kailangang ikahiya. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng pasasalamat. Ang lalaking ito, na itinuring ng marami na demonyo, ay ang siyang nagbigay sa akin ng pinakamalaking himala. Sa kanyang sakripisyo, binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay ng may dangal. Lumipas ang ilang araw, at ang araw ng seremonya para sa Liwanag Foundation ay dumating. Ang hardin ng mansyon ay napuno ng mga puting bulaklak at mga taong ang tanging dala ay pasasalamat. Ang bawat ngiti ng mga bata na aming tutulungan ay tila isang gamot sa bawat sugat ng aking nakaraan. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestido. Ang aking mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngunit sa gitna ng katuwaan, habang nagbibigay ako ng talumpati sa harap ng media at ng mga bisita, isang malamig na pakiramdam ang biglang dumaloy sa aking likuran. Ang hangin ay tila naging yelo, at ang ingay ng palakpakan ay biglang naging tila isang malabong echo sa aking pandinig. Lumingon ako sa dulo ng mahabang pasilyo ng hardin, malapit sa malalaking puno ng nara. Doon, sa gitna ng nagkakagulong mga bisita, ay may isang matandang babae na nakasuot ng tila maruming damit. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa sa tindi ng kulubot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may kasamang matinding pait at inggit. Bagaman, tila siya ay isang tinitingalang pulubi. Ang kanyang tindig ay tila pamilyar. Isang pamilyar na multong akala ko ay nakakulong na sa nakaraan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking tinig sa mikropono ay biglang naputol, na naging dahilan ng pagtataka ng mga tao sa paligid. Ang bawat hibla ng aking balat ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Revan, ayos ka lang ba? Bulong ni Santos sa aking tabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa figurang yon na unti-unting nawawala sa likod ng mga puno habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Isang tanong ang nananatiling sumasakal sa aking katinuan. Maari nga ba talagang malinis ang isang pangalan kung ang mga anino ng kahapon ay pilit na bumabalik upang maningil? Ang bawat pader ng ospital na ito ay hindi itinayo mula sa bato, kundi mula sa bawat luhang tinuyo ng pag-asa at bawat sugat na pinili nating pagalingin sa halip na higantihan. Ang boses ko ay matatag, umaalingaw-ngaw sa malawak na labi ng bagong bukas na Ospital Liwanag. Ang amoy ng bagong pintura ay humahalo sa malinis at malamig na hangin ng pasilidad.
Isang amoy na nagpapaalala sa akin na ang aking pangarap ay hindi na lamang isang ilusyon. Sa labas ng malalaking bintanang salamin, makikita ang mahabang pila ng mga taong ang tanging dala ay ang kanilang mga may sakit na mahal sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila natatakot sa bayad. Ang bawat isa sa kanila ay tinatanggap ng may dangal, anuman ang estado sa buhay. Ito ang aking tagumpay, hindi ang gintong singsing sa aking daliri o ang titulong kubunhan, kundi ang makitang ang yaman na dati ay nagdulot ng takot, ay ngayon ay nagbibigay na ng hininga. Pinanood ko ang aking ama, si Don Cubonhan, na nakatayo sa isang sulok. Wala na ang kanyang madilim na aura. Suot niya ang isang simpleng barong at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang mga nurse na abala sa pagtulong. Ang kanyang dating matitigas na kamao ay ngayon ay nakapatong ng mahinahon sa kanyang tungkod. Tila isang haring nahanap na ang kanyang tunay na kapayapaan sa paglilingkod. Naglakad ako patungo sa pediatric ward. Ang tunog ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na puno ng katuwaan. Pagdating ko sa silid 302, dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, tumatama sa puting kumot kung saan nakahiga ang batang si Miko. "Nurse Raven!" Ang mahinang hiyaw ng bata. Ang kanyang boses ay mayroon ng lakas na wala noon. Ang kanyang pisngi na dati ay maputla at hapyot ay ngayon ay may bahid na ng kulay rosas. Ito ang aking golden moment. Nilapitan ko si Miko at dahan-dahan siyang nyo sa aking mga bisig. Naramdaman ko ang malakas at regular na tibok ng kanyang puso sa aking dibdib. Ang pusong nailigtas ng operasyong pinunduhan ng foundation. Ang bawat paghinga niya ay tila isang awit ng pasasalamat na nagpapaluha sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng sampal ni Doña Carmen at lahat ng pagtataksil ni Lucas ay may katuturan pala. Dinala nila ako rito upang maging instrumento ng himalang ito. "Magaling ka na, Miko," bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Maari ka nang tumakbo at maglaro sa labas." "Salamat po, Nurse Raven. Kayo po ang anghel ko," sabi ng bata sabay halik sa aking pisngi. Ang kanyang munting kamay ay mahigpit na humawak sa aking daliri, isang hawak na puno ng tiwala na hinding-hindi ko bibitiwan. Paglabas ko ng silid, dinala ako ng aking mga paa sa aking bagong opisina bilang pangulo ng foundation. Sa pader, nakasabit ang isang malaking portrait ko. Long lay at puno ng awtoridad. Ngunit sa tabi nito, may isang maliit na hanger. Dahan-dahan kong isinabit doon ang aking lumang uniforme ng nurse, ang uniformeng may mantsa ng luha at dumi mula sa nakaraan. Tinitigan ko ito ng matagal. Hindi ko ito itatapon dahil ito ang magpapaalala sa akin na bago ako naging isang kubunhan, ako ay isang tagapaglingkod. Ang bawat himay-may ng telang yon ay saksi sa aking pagbangon. Naramdaman ko ang pagpasok ni Santos. Ang kanyang mukha ay hindi gaya ng dati na puno ng tensyon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang nangiti ay tapat at maluwag. "Senyorita, ang balita tungkol sa inyong foundation ay lumabas na sa lahat ng pahayagan. Hindi na kayo tinatawag na anak ng Trump, kundi ang anghel ng mga maralita. Ang dangal ng pamilya ay muling nabuo sa pinakamagandang paraan." Huminga ako ng malalim, ninanamnamang tamis ng kalayaan. Ang bawat pait ng kahapon ay tila natutunaw na sa ilalim ng init ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng aking katuwaan, muli kong naalala ang aninong nakita ko noong nakaraang araw. Ang takot ay tila isang maliit na buto na pilit na sumisibol sa gilid ng aking isipan. "Santos!" Tawag ko habang nakatingin sa labas ng bintana. "Kamusta na ang pagmamanman sa mga Salvador?" "Si Doña Carmen ay namumuhay sa isang maliit na shelter, senyorita. Wala na siyang kahit ano," ulat ni Santos. "At tungkol naman kay Lucas,
Hindi pa natatapos ni Santos ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina. Isang nurse ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at kaunting takot. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Tila may isang mabigat na balitang hindi niya kayang dalhin ng mag-isa. Senyorita Raven, humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Ang boses ng nurse ay nanginginig. Mayroon po kaming pasyente sa charity ward. Nakakarating lang. Isang lalaking walang tirahan. Tila malubha ang sakit at puno ng mga sugat ang katawan. Ayaw niyang magpagamot sa ibang doktor. Paulit-ulit po niyang tinatawag ang pangalan ninyo. Sinasabi niyang kailangan niyo siyang makita bago ang kanyang huling hininga. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga ugat. Ang bawat hibla ng aking balat ay tila tinutusok ng matitulis na karayom. Ang katahimikan sa opisina ay naging nakakabingi. Tila ang bawat anino sa sulok ay nagsisimulang gumalaw palapit sa akin. Sino siya? Mahina kong tanong, bagaman sa loob ko ay alam ko na ang sagot. Hindi po namin alam ang pangalan niya, pero may hawak siyang isang lumang litrato. Sagot ng nurse, litrato ninyo. Noong araw ng inyong kasal, ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang mabigat na tambol na nagbababadya ng isang huling pakikipagtuos. Ang nakaraan, na akala ko ay nakalibing na, ay muling humuhukay ng sarili nitong daan upang harapin ako. Sa gitna ng aking rurok ng tagumpay, ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay ay naghihintay sa akin sa isang malamig na higaan ng ospital. Revan, huwag kang lalapit ng husto. Baka madumihan ko ang puti at malinis mong damit ng mantsa ng aking mga kasalanan. Ang boses na yon ay tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin sa semento. Paos, mahina, at puno ng bawat hiningang tila hiram na lamang. Pagpasok ko sa loob ng isolation room ng charity ward, ang amoy ng gamot at kalinisan ay tila nakikipagbuno sa amoy ng dumi at pagkabulok na dala ng lalaking nakahiga sa kama. Si Lucas. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa aking paningin. Ang lalaking nagdikta ng bawat takot ko sa loob ng 10 taon ay ngayon ay isa na lamang kalansay na binalot ng kulubot na balat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay tila 2 malalim na hukay na puno ng pagsisisi. Ito ang aking internal crumbling. Nanigas ang aking mga paa sa tapat ng pintuan. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang nanlamig sa loob ng bulsa ng aking mamahaling blazer. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang mabilis na ritmo na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat alaala ng kanyang pananakit, ang bawat gabing itinulak niya ako, ang bawat araw na minaliit niya ang aking pagkatao, ay tila mga multong sabay-sabay na sumusulpot sa aking paningin. Ang aking lalamunan ay tila binarahan ng isang matigas na bato na naging dahilan upang maging mahirap ang bawat paglunok ko ng laway. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa loob ng silid. Ang miron ng katarungan ay sadyang malupit. Ang lalaking nagnakaw ng pondo para sa buhay ng isang bata ay ngayon ay umaasa sa kumpanya at hospital na itinayo ng babaeng kanyang itinakwil. Ang bawat tunog ng monitor sa tabi ng kanyang kama ay nagbibigay ng isang matatag at paulit-ulit na ritmo sa katahimikan, tila isang orasan na nagbibilang sa huling sandali ng kanyang pananatili sa mundong ito. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang paglalakbay pabalik sa 10 taon ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng sulo. Bakit ka narito, Lucas? Mahina kong tanong. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may kasamang talim ng katotohanan. Bakit sa lahat ng lugar, dito mo piniling tapusin ang iyong kwento? Dahil gusto kong makita? Ang liwanag na sinasabi nila. Sagot niya habang pilit na iniaangat ang kanyang nanginginig na kamay. Sinabi ng lahat na ang hospital na ito ay pag-aari ng isang anghel. Hindi ko akalaing ang anghel na yon ay ang babaeng itinapon ko sa putikan
Revan, patawad. Patawarin mo ako sa lahat ng pait, sa lahat ng sugat. Ito ang aking golden moment. Hindi ko siya sinagot ng galit. Sa halip lumapit ako at dahan-dahang sinuri ang kanyang IV drip, ang ugali ng isang nurse na hindi kailanman nawala sa akin. Hinawakan ko ang kanyang pulso, naramdaman ko ang mahina at mabilis na pintig ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang aking pagkatao ay nagtagumpay laban sa aking puot. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, pinili kong manatiling isang tagapagligtas. Inayos ko ang kanyang kumot at tinimpla ang tamang daloy ng kanyang gamot upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil karapat-dapat ka, Lucas. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng luha. Ibinibigay ko ito dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Gagamutin ka namin dito, hindi dahil mahal kita, kundi dahil iyan ang layunin ng hospital na ito, ang magbigay ng pagkakataon sa kahit na sinong naliligaw ng landas. Narinig ko ang isang mahabang hininga mula sa kanya. Isang hininga na tila naglalabas ng lahat ng bigat na kanyang dinala mula nang siya ay mabulok sa kulungan at kalsada. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata sa pagod. Hindi ko alam kung bukas ay gigising pa siya, ngunit sa gabing ito, alam ko na tapos na ang aking pakikipagdigma sa nakaraan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Paglabas ko sa pasilyo, sinalubong ako ng aking ama, si Don Cubonhan. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mahigpit na hawak sa aking balikat ay sapat na upang malaman ko na naroon siya para sa akin. Naglakad kami patungo sa malawak na terrace ng ospital kung saan ang hangin ng gabi ay humahampas sa aming mga mukha. Malinis at puno ng pangako ng bukas. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng siyudad na tila mga bituin sa lupa. Ang bawat pait, bawat sampal, at bawat patak ng luha ay tila naging mga pundasyon ng isang matatag na gusali ng aking pagkatao. Ang reynang itinuring nilang alipin ay hindi na lamang nakabangon. Siya ay lumipad na ng malaya, malayo sa mga anino ng kahapon. Sapat na ba ang patawad para hilumin ang 10 taon ng dilim? O sadyang may mga sugat na sadyang itinadhana na mag-iwan ng marka upang hindi natin malimutan kung gaano tayo katatag? Dahan-dahan ang pag-akyat ng araw sa guhit tagpuan, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag na yumayakap sa buong gusali ng ospital liwanag. Sa itaas ng terrace, kung saan ang hangin ay malinis at amoy ng mga bagong bukang bulaklak, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang paggising ng siyudad. Ang bawat ingay ng mga sasakyan sa malayo at ang mahinang huni ng mga ibon sa mga puno ng nara ay tila isang maayos na simponya ng buhay na nagpapatuloy. Wala na ang bigat sa aking dibdib, wala na ang bawat tinik na dating sumasakal sa aking bawat paghinga. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang mamatay si Lucas sa loob ng isolation room. Namatay siya ng tahimik matapos matanggap ang pinakamahusay na kalinga na maibibigay ng aking hospital. Sa kanyang huling sandali, wala ang kanyang yaman, wala ang kanyang kabit, at wala ang kanyang kapalaluan. Ang tanging dala niya ay ang kapatawarang ibinigay ko. Isang kapatawarang hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ng aking kaluluwa na lumaya mula sa bilangguan ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa taong nanakit sa atin. Ito ay ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa kanilang madilim na anino. Hinawakan ko ang aking matday chin. Ang gintong laket na dati ay tila simbolo ng aking pagiging ulila at mahirap. Ngayon, ito ay isang paalala ng aking katatagan na pagtanto ko na ang aking nakaraan ay hindi isang pagkakamali, kundi isang mahabang proseso ng pagpapatibay. Ang bawat sampal na tinanggap ko mula kay Doña Carmen ay naging lakas upang itayo ang mga pader ng hospital na ito. Ang bawat patak ng luha ko dahil sa pagtataksil ni Lucas ay naging gamot
para sa libu-libong taong nangangailangan ng himala. Naramdaman ko ang paglapit ng aking ama, si Don Cubonhan. Ang kanyang mga hakbang sa semento ay hindi na mabilis at puno ng panganib, kundi dahan-dahan at may kasamang kapanatagan. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang batang si Miko, na ngayon ay masigla ng tumatakbo at humahabol sa mga anino ng mga ulap sa sahig. Ang aking ama, ang lalaking dati ay kinatatakutan ng buong mundo ng kadiliman, ay ngayon ay masaya ng nakikipaglaro sa isang bata. Ang kanyang puso, na dati ay tila gawa sa matigas na bato, ay tuluyan ng natunaw sa init ng pagmamahal at serbisyo. "Revan, anak," tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Handa na ang lahat para sa unang anibersaryo ng foundation. Ang bawat bata sa charity ward ay mayroon ng mga bagong gamit para sa kanilang pag-aaral. Ngumiti ako at lumapit sa kanila. "Salamat pa. Sa wakas, ang pangalang Cubonhan ay hindi na kinatatakutan, kundi minamahal." Ito ang aking katarungan. Ang makitang ang kapangyarihan ay ginagamit upang magdugtong ng buhay sa halip na kumitil nito. Ang makitang ang mga taong dating nangapi sa akin ay nawala na sa aking isipan, hindi dahil sa pinatay ko sila, kundi dahil mas pinili kong maging masaya kaysa maging biktima. Ang tunay na tagumpay ng isang babae ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang makita ang kanyang sarili na nagniningning sa gitna ng tagumpay, malayo sa anumang bahid ng kanilang kasamaan. Sa mga tagapakinig na maaaring dumaranas din ng dilim, tandaan ninyo, ang ginto ay dumadaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging isang mamahaling hiyas. Ang bawat sugat ninyo ngayon ay ang magiging disenyo ng inyong korona bukas. Huwag kayong matakot na magsimula muli, dahil sa bawat paglubog ng araw, mayroong isang umagang naghihintay na puno ng liwanag at pag-asa. Ang reynang itinuring nilang alipin ay hindi lang basta nakabangon. Siya ay lumipad na ng mataas, dala ang isang pusong puno ng patawad, isang isipang puno ng kapayapaan, at isang buhay na handang magbigay ng liwanag sa iba. Sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at katarungan.